deal talaga para sa taong bayan ng transparency and accountability. Kaya dapat open ang mga government officials sa isyong ito kapag tinatanong sila ng publiko. Kailan pa kaya naging masama ang magtanong kung paano nga ba nila ginagastos ang pera ng bayan? Only in the Philippines nga lang raw ang nasa-cite in contempt at nakukulong kapag ang usapan na pala ay kaban ng bayan. At baka matulad pa kina Eric at Dr. Badoy. Government Prosecutor Attorney Gonzales nagsalita na nga din sa isyong ito. Kung siya rin raw ba ang magtatanong, makukulong din ba siya? Dapat ata disiplinahin ng Congress. Kaya pala galit din si Tatay Digong sa kanila. Marami palang lihim sa Kamara, lalo na sa pagwaldas nila sa mga pinaghirapan ng taong bayan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang napakagandang mensahe. Very touching, nakakaiyak. Post ito ng isang government prosecutor, isang government lawyer, in support para kay Eric and kay Eric and Dr. Loren Badoy. Okay? So, sa kanyang Facebook account, ayusin ko itong sa kanyang Facebook account, walang iba kundi si Attorney Plosemer Chris Gonzales, Assistant Provincial Prosecutor sa Western Visayas. Grabe. So, hindi takot sa kanyang amo, 'di ba? Amo niya si Secretary Boying. But itong prosecutor na ito nagsalita in support kay Eric and Dr. Badoy. Basahin ko, napakasimple yung kanyang statement. Transparency and accountability are two basic principles that must be observed by every government official and government office. Every taxpayer can demand from every public official accountability and transparency. Okay, yung issue, itong pagkakulong ni Eric at Dr. Badoy is yung nagtatanong lang ba, totoo ba na 1.8 billion yung travel expenses? Ganun lang yun. Diba? That's part of transparency and accountability. After all, pera natin yun, pera ng taxpayer. Hindi man yun pera ni Speaker Romualdez. Mga kagalang-galang na kongresista, hindi nyo pera yung pundong hawak ninyo. Pera ng taong bayan. Bakit? Bawal na bang magtanong? Okay, tuloy ni Attorney Chris Gonzales. If I asked Congress the same questions that were asked by SMNI's Laban Kasama ng Bayan host, Eric and Dr. Badoy, will Congress haul me to one of their committees as a resource person and eventually find an excuse to cite me in contempt too? Correct. O kahit ako, nagtatanong lang, totoo ba na 1.8 billion ang gastos ni Speaker Romualdez? Dahil may allegation eh. O sige, ipatawag nyo rin ako. Ipatawag nyo si Attorney Chris Gonzales. Haharap kami sa inyong committee investigation in aid of legislation kuno. But hindi na in aid of legislation yung ginawa nila, in aid of persecution. Okay, tuloy ni Attorney Gonzales. When is it a crime in the country to ask legitimate questions pertaining to the utilization of funds? Ngayon lang, okay, only in the Philippines na ang taxpayer na nagtatanong paano ginastos yung pera ng taong bayan ay ma-cite in contempt at makukulong. Only in the Philippines. Palakpakan natin ang Congress, ang House of Representatives. Grabe. Next, sabi niya, what law
gives immunity to public officials in Congress from being subjected to legitimate questions from citizens of this democratic state. Oh, sige nga mga kagalang-galang na congressmen, anong batas na ipinasa ninyo na bawal magtanong? Meron ba? Baka meron, sabihin nyo, paliwanag nyo para hindi na kami magtanong. Sabi, tuloy, Eric and Doc Lorraine were detained not because they committed a crime. Correct. Anong kasalanan yung pagtatanong? They were detained because they asked questions that demand transparency and accountability. Iyon ang dahilan na parang napahiya ang mga kongresista dahil nabulgar ang kanilang lihim. Dahil sa isyong ito, napag-alaman ng taong bayan na 2.6 billion pesos ang travel expenses ng mga kongresista. Hindi pa kasama yung extraordinary expenses na ila 1.6 billion. Grabe! Billionaires! Grabing pondo sa Congress. Kasi sila ang may hawak ng pondo. Diba? Sabi niya, for the rest of us citizens of this great nation, are we supposed to cower in fear? Yung matakot na lang ba? Cower in fear. And to suffer in silence because the bureaucracy has sent a message that all those who will not align with the powers that be are given a lesson on the consequences of defiance? Galing ng question. Matatakot na lang ba tayo mga kaibigan? Dahil sinampulan nila si Ka Eric at Dr. Badoy dahil nagtatanong sa mga powers that be, yung mga nasa kongreso. Ano sagot niyo? Matatakot ba tayo? Never. Sa akin. Bahalang ipatawag din ako sa kongres. Magtatanong pa rin ako. Totoo ba na 1.8 billion ang travel expenses ni Speaker Romualdez? Yan lang ang question. Okay. Tuloy ni Atty. Gonzales, I am confident that many of us will not be cowed into silence. Correct. Hindi tayo titigil. Lalo tayong mag-iingay dahil sa ginagawa ng Congress na ito. Politicians come and go. Correct. Mga kagalang-galang na congressmen, hanggang 2025 lang kayo. Oh, after that, magmakaawa na naman kayo sa taong bayan. But we, sabi niya, the people shall always own the land. Yes, we are the powers that be. Dahil demokrasya tayo eh. We shape the course and the destiny of this nation, not the politicians. Correct. Kaya huwag tayong matakot. Kaya saludo ako kay Ka Eric and Dr. Badoy. Hindi sila natakot. Lalo na si Ka Eric nga hindi niya binulgar yung source niya. Yan, prinsipyo talaga. So, salamat sa tapang nyo, Dr. Badoy and Ka Eric, na i-inspire kami, mga taong bayan. Hindi rin kami matatakot. Laban natin lahat ito. Kaya tama yung programa ninyo. Laban kasama ang bayan. Politicians, sabi niya, a great many of them serve their own interests and the interests of those from whom they derive rewards to further their own interests. Correct. Mga self-serving itong mga politicians na ito. Puera de los Benos. May mga ilan-ilan ding politicians na matino. Example, mga Duterte. Bilib ako, Tatay Digong, VP Sara, Mayor Baste, Congressman Paulo, basta Duterte, matino. Dagdag ni Atty. Gonzales, this is the reason why our country finds it difficult to transcend beyond the vicious cycle of an encomienda-based politics.
unless we people speak out against tyranny and political persecution. Pabalik-balik na lang daw ang mga politiko na sila yung naghahari sa ating bansa kung tayong mga tao hindi tayo magsasalita. Kaya ito, nagsasalita na tayo ngayon. Unless we, the people, demand transparency and accountability from our public officials. Kaya tama yung panawagan ni Tatay Digong. Sabi niya, Congress, ilabas ang inyong mga libro, ipa-audit ang inyong mga pundo. If not, hindi mo na kami magbabayad ng buwis. Agree ako doon. Bakit? Time is up. Wala na yung certification lang. Liquidation by certification. Hindi na pwede yun. Ang taong bayan, social media age na yun, madaling maghanap ng information, hindi nyo na pwedeng lukuhin ang taong bayan. Mga kagalang-galang na congressmen. Okay? Unless we, the people, embrace the principle of courage in the face of adversity, of standing up for what is right, of speaking out the truth with that passion, commitment, and consistency shown by Doc Lorraine and Ka Eric. Yan, dito na ako maiyak-iyak na. Tayo po, let's follow the example, yung courage, yung truth, yung commitment, passion of Doc Lorraine and Ka Eric. Pag tayo susunod sa ganitong example ni Ka Eric at Doc Batoy, malayo po ang ating mararating. Giginawa, uunlad ating bansa dahil hindi magsilbi itong mga politiko na mga ito. To my colleagues in the public service, kasi provincial prosecutor To my colleagues in the public service, to the men and women in the uniformed services, AFP, PNP, alam ko, nanonood kayo, nakikinig kayo. I know you have conscience, you have, basta, talk to your heart, to your conscience, kung ano ang dapat nyong gawin sa panahong ito. Men in uniform, men and women in uniform. Let us stand. Sabi niya, ito na yung panawagan, ito na yung mensahe ni Atty. Gonzales. Let us stand side by side with our compatriots, Doc Lorraine and Ka Eric. Yes. Let us show our solidarity to them by supporting them. Correct. Through our prayers, through our actions. Let your voices be heard by the politicians. Kaya ako nag-iingay. Mga kagalang-galang na congressmen. You are not the powers. Kami, mga tao, ang power. Alalahanin nyo yan. Magmamakaawa na naman kayo ngayong 2025. Mangangampanya na naman kayo. Ano pa? Doc Lorraine and Ka Eric, we stand united with you. Ang laban ninyo ay laban ng sambayanang Pilipino. Correct. So, hindi po kayo nag-isa, Doc Lorraine. Ka Eric. Ito, government lawyer. Sino pa? Yung US-based Filipinos led by Atty. Valera. Ganda yung open letter niya sa mga congressman. Sino pa? Si ex-senator Francisco Tatad. Nagpahayag din ng suporta. Basta bumubuhos na po ang suporta para sa inyo, Doc Lorraine and Ka Eric. Konting tiis na lang. Labanan natin itong mga powers that be sa Kongreso. Pakita natin na mali sila. Tayo po ang tama. Hindi mali ang magtanong saan nila ginastos yung travel budget nila na 2.6 billion. Mabuhay po kayo, Doc Lorraine and Ka Eric. At tumari nga ito nagsabat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Huwag na iboto mga kongresista na kasama sa gang ni Tambaloslos sa hearing na ito. Kasi kawawa na naman ang mga Pilipino.
mark their names sa 2025 election. Itapon sila sa inidoro. Tuloy lang ang laban. Sir, tama sinabi nyo at ni FPRRD, huwag magbayad ng tax as long as hindi nila inilalabas list of expenses mga taga-Congress. Kaso sa government, automatic na kaltas sa payroll. Kaya walang ligtas. Ang chance na lang ay sa mga private ko. Nawala siguro sa isip nila dahil sa taxpayer kaya sila sumasahod at nagkaka-confidential fund. I know the divine providence is just watching. Karma is real. Wala na talagang kinabukasan ng ating bansa sa kamay ng mga kahaman sa kapangyarihan ng mga congressman.